Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda eh. Hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanda sa buhay nila. Otherwise, file sila. Dapat, yung tatlong minensyon. Hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Hoy! Sinong sumisip-sip dyan? Gravity yun, ha? Sumisip-sip ka palang hayop ka, ha? Tuloy natin. Ito pong artikulo po ninyo na nakalathala dito sa The Manila Times website. Sabi po ninyo, ang pinamagatang demolition job on VP Sara continues. Basahin ko lamang ang unang paragraph para sa mga kaalaman lang po ng ating mga kababayang nakasubaybay sa atin. Sabi mo dito, as if embarrassing and harassing VP Sara in the congressional hearings on her allegedly irregular spending of confidential funds in the Department of Education and in the Office of the Vice President were not enough. As if picturing her as unfit public official and besmirching her integrity to remove her from office by the filing of impeachment charges against her was not enough to quench their thirst to destroy her. Sara's powerful political enemies have upped the ante by filing criminal charges against her, an indication that the demolition job continues and is on course. Diyan lang muna tayo, Attorney Sal. Ano bang paliwanag mo dito? Well, gaya ng sinasabi ko dyan, mukhang para dito sa mga kalaban ni Inday Sara, Vice Presidente natin, mukhang kulang pa yung siya'y hiyain, siya'y bully tawag doon yung hinaharas siya. Parang kulang pa rin, pati na yung kanyang pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino nag-file? Basahin mo yung The National Bureau of Investigation po ang naghain itong tawag mo nga dito, baseless and ludicrous criminal charges of grave threats. Hindi, alam nyo, totoo yun, ha? Kasi ito ay nabanggit na rin to ni Vice President Sara Duterte na kahit nga na hindi na siya Vice President or kahit mayor na lang siya or kahit wala na siya sa anong hanay ng gobyerno, anong posisyon sa gobyerno, gigipitin at gigipitin pa rin sila. Alam naman natin kung saan nagsisimula yan at kung ano ba talaga ang pinagmula niyan. Walang iba kundi, alam naman natin na nung panahon ni PRRD, marami talagang nasagasaan.
Una-una, yung mga negosyante na pinagbayad ng buwis. Alam niyo yan, no? Pinagbayad ng buwis na talaga naman karapat-dapat naman talagang gawin yun. No? Na magbayad ka ng buwis, hindi lang magpayaman ka lang na magpayaman dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung korupsyon, yung mga malalaking tao na ang lalakas mangurap, ang lalakas sa kumabig ng pera ng taong bayan. Pangatlo, yung mga drug lord. Baka nga yung iba dyan nasa posisyon pa ng gobyerno. O baka yung iba dyan nakaposisyon pa sa gobyerno na hanggang ngayon palakad-lakad lang dyan sa Malacanang. So hindi natin alam kung sino yung mga yan, no? Pero baka lang baka. So yun, isa pa rin yan, mga drug lord, alam naman natin, pag-usapang droga, kung kapangyarihan at pera lang, yan ang mga nangingibabaw, di ba? So yan pa, at higit sa lahat, ito pa yung NPA. No, kaya nga kung mapapansin nyo, halos minahal na ho, kulang na lang iyakapin, halikan na ho ng gobyerno, ng administrasyon, yung mga NPA dyan sa loob ng Malacanang. Sa loob, nandyan na nakaupo pa sa mga posisyon. Yung iba nagpapakontempt pa. Diba? So dito ay talagang isa yan sa mga nakikita ko na talagang totoo nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na kahit nasa pinakalaylayan na siya yung tipong, halimbawa, hindi ko naman sa sinasabihan na ma-impeach si BP Sara. Halimbawa, ma-impeach si BP Sara. So, andun na siya, wala na. Hindi na siya sagabal sa gobyerno. No? Wala na, andun na siya. Hindi na siya parte ng wala na siyang posisyon, no? Sa gobyerno natin. So, ang gagawin, hahabulin at hahabulin pa rin siya. So, kamakailan lang sinabi niya rin yan, no? Nanggaling mismo yan sa bibig ni Vice President Sara Duterte na kahit anong gawin nila talaga, kahit na talagang yuyurakan at sisirain pa rin nila ang pangalan namin ng mga Duterte. No, kaya nga itong sinasabi ni Atty. Sel Panelo, napakatotoo to. And inciting to sedition against her. Ayan. Dito pa, idugtong ko na ito, attorney. In what appears to be a revelation of a conspiracy to physically eliminate her and to publicly identify the brains she perceived to be behind her future killing, she called a press conference on November 23, 2024, at the height of a forcible attempt to transfer her chief of staff, Laika Lopez, to the Correctional Institute for Women, and was then incarcerated at the detention center of the House of Representatives in an impassioned manner, stated, "Pag pinatay ako, siguruhin mong patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez." On the basis of that statement, the NBI filed grave threats and inciting to sedition charges against VP Sara, strangely without the supposed threatened government officials filing any formal complaint before it. The circumstances surrounding that statement must be considered to understand how that statement came about. Unang-una, ang naghain po ng demanda ay ang National Bureau of Investigation na ang tungkulin nito ay pahintuin ang lahat ng mga criminal activities at usigin sa reklamo ng mamamayan na kanilang nilalabag ang karapatan. Teka muna, may reklamo ba? May nagreklamo ba sa NBI doon sa 3 di umanong pinagbantahan? Wala po tayong naririnig. Wala tayong nabasa o inihayag na naghahain ng formal na demanda. Bukod lamang, attorney, nagpatawag. Yun lang. After that pagpatawag kay VP Sara, ang NBI na yung naghain ng inendorso lang sa DOJ at nagsampa na ng kaso. Ang tanong ko hindi. Hindi yung tinawag yung dinidemanda. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda eh. Hindi nga kinonsider ng 3 na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat, yung 3 minensyon. Oo, hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip.
Oh, yun lang ho ang labas doon. Ngayon, sa aking pananaw, kailangan Tagusan sa pool sila doon, Attorney Sal, ha? Oo. So, ayon kay Attorney Sal Panelo, pati pala tong NBI ay nagpapagamit na. Sa bagay, kasi kung iisipin nyo, hindi ko nga rin alam ba't biglang bumelo ang NBA ngayon eh. Bigla silang parang naging mabait. Kasi isipin nyo, pero totoo naman, hawak talaga ng gobyerno yun. Hawak ng gobyerno ang PNP. Hawak ng gobyerno ang AFP. Tapos ngayon, pati NBI. Diba? So dito, ito, disclaimer, yung mga leader lamang ho, ha? Hindi ho lahat sa PNP at hindi rin ho lahat sa AFP at sa NBI. Yung mga leader lamang, hindi natin dinadamay dito ho yung hindi natin dinadamay dito yung mga member dahil sumusunod lang lamang yan sa mga leader nila. So ang kasi dito, ang pangit lang kasi ho dito kasi nga, alam niyo sa totoo lang pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Dahil alam niyo yun, obvious na yung gamitan na nangyayari dito sa Pilipinas. Nag-umpisa ang gamitan ay unang ginamit ng administrasyong Marcos, walang iba kundi ang mga Duterte. No, una nilang ginamit 'yan para makuha nila ang loob ng mga Pilipino. Ginamit nila kesyo gusto nila ang Duterte, kesyo ipagpapatuloy nila yung nasimulan ng Duterte dito sa Pilipinas, kesyo magiging parang susunod na PRRD or Pangulong Duterte itong si Marcos. Kaya itong mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay naniwala naman na pinaniwalaan din naman din natin din yun. Hindi lang si BP Sara ang napaniwala, kundi pati rin tayo. Alam mo, ako lang ang nag-iisa sa Banateros ang bumoto kay Marcos Jr. Kaya ngayon sobra akong pinagsisisihan talaga din. So pero tapos na ho yun, ha. Oo, babawi na lang tayo sa susunod. Ngayon at least pero ito ay katotohanan na isa tong malaking leksyon ho sa buong Pilipinas na hindi porket mukhang mabait, mukhang maraming gagawin sa bayan, ngayon ganyan wag ho natin agad iboboto. Mas maganda nung talagang natin yung subok na katulad ng mga Duterte. At nalihitimong noon pa man ay subok na. Kaya nga ang hirap dito sa atin yung una nga si Marcos ginamit ang Duterte para manalo bilang presidente. Tapos ngayon ang nangyayari naman si Marcos ginagamit ang mainstream media, si Marcos ginagamit ang PNP, si Marcos ginagamit ang AFP. Diba? Ngayon ginagamit naman ni Marcos yung NBI naman. Ayon kay Attorney Sal Panelo ho yan, ha. So masakit lang talaga na lalo na dun sa mga leader, katulad leader ng sila Browner, Marbil, at ito si Santiago ng NBI, sana naman wag nyo talagang, sana nagkakamali kami ng hinala na kayo ay ginagamit or ginagawang puppet ng administrasyong Marcos. So tuloy. lang tingnan natin yung kalakaran na bumalot doon sa press conference. Bakit tumawag siya? Kailangan po tingnan natin yung mga nakaraan. Para sa kanya kasi, meron siyang nalaman, natuklasan, na gusto siyang patayin. Merong conspiracy. Merong murder plan against her. At nakikita ho yung mga nangyari na naniniwala siya. Bakit kanyo? Unang-una, nung nag-resign siya, nung hindi pa siya nagre-resign, wala ito Masaya, maganda ang kanilang relasyon. Pero nung nag-resign po siya, nagsimula na yung congressional hearing. At pinatawag siya, himiya siya doon, inilarawan siya na siya ay magnanakaw, na hindi siya karapat-dapat maging isang opisyal sa... Alam niyo, nakikita ko ang nakikita ko doon yung pagkaalis ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Tapos bigla siyang pinatawag. Alam nyo, yun yung kinaalarma na
ng Administrasyong Marcos. Kinaalarma na nila yun dahil alam nila na isa si Vice President Sara Duterte sa nakakaalam ng lahat ng kabulastugan na ginagawa nila dyan sa gobyerno. Kaya ang ginawa nila, inunahan na nila agad si Vice President Sara Duterte. Unahan na natin to agad para hindi na to paniwalaan ng mga tao. Dahil malilintikan tayo dyan dahil alam niya lahat ng kawalangyaan natin na ginawa dito. O kawalangyaan natin na gagawin at mga plano. At alam niya rin na ang humahawak ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. No, ayun nga yung pinakaano dito, yun yung kaya ang nangyari, sinunod-sunod na panggigipit ang ginawa kay Vice President Sara Duterte para magmukha siyang masama, magnanakaw sa taong bayan. Pero yun nga ang pinakamaganda dito, siguro sa 100% na populasyon ng tao dito sa Pilipinas, ang mga buhaya ay nasa administrasyon no? Nasa 5% or nasa, sabihin na natin, wag naman 1%. Mga nasa 3% ang naniwala sa pakulo ng Administrasyon Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nasa 97, 88, 99, 100, tama. Binilang no? Nasa 97% po ang naniwala at patuloy pa rin sumusuporta ng mga Pilipino sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ayun yung kinaganda nga lamang nun, na kahit anong panggigipit na ngayon, tingnan nyo naman, obvious naman, di ba? Kasi totoo naman yung sinasabi ni Atty. Sel Panelo, nagsimula lang to nung umalis siya bilang Deputy Secretary. Ngayon, naalarma ang administrasyon kasi alam nila na alam ni Vice President Sara Duterte kung ano yung mga kabulastugan na ginagawa nila. Di ba may mga, kung ewan ko lang kung matatandaan nyo itong sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya malunok yung mga nakikita at nalalaman niya na ginagawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos sa gobyerno. Lalong-lalo na yung nakawan, di ba? So yun yung isa sa mga tumatak din sa isip ko na sinabi ni Vice President Sara na kaya talagang umalis na lang siya bilang Deputy Secretary at talagang nag-focus na lang sa kanyang trabaho bilang Vice President. Ang pangit pa nga dito, bukod pa doon sa nakawan at pag-abuso sa kapangyarihan na nadiskubre or nalaman ni Vice President Sara Duterte na ginagawa ng administrasyon, yun pa nga yung gusto siyang ipagurgur or gusto siyang ipapatay. No? Ayun pa yung isang nalaman niya na kinagulat niya rin talaga din siguro na siyempre sa isip-isip ba naman natin, tinulungan kita, ipinaglabang kita sa lahat, ikinampanya kita, no? Tapos bandang huli gusto mo rin pala akong hatakin pababa. So ayun yung isa sa mga rason, no, kaya umalis si Vice President. Kaya ngayon lahat ng nakikita nyo panggigipit sa mga Duterte, parte ho yan ng plano ng Administrasyon Marcos para takpan ang mga ibubunyag ni Vice President Sara Duterte. So tuloy po. Gobyerno. Pagkatapos, inisa-isa yung mga kaalyado niya, kakampi niya. Di ba? Natanggal si GMA, tinanggal sa posisyon. Pagkatapos, tinugis na si Presidente Marcos, Presidente Duterte, ang kanyang ama. And then, pumunta kay Pastor Kibuloy. Sinira ang SMNI, tinanggalan. KOJC. KOJC, inatake, inassault. Sunod-sunod yun nakikita niya ngayon. Pagkatapos, pati yung kanyang staff, tinatawag, kinulong pa, hiniya pa, kinulong na, hiniya pa, at gusto pang i-transfer, ilipat doon sa isang detention center na nakalaan lang sa mga convicted felons. So nakikita ni Inday Sara, matindi ito. Talagang merong imminent danger sa buhay ko. So ano pong ginawa niya? Sa tingin ko, kaya niya ginawa yung press conference para itigil yung
planong patayin siya. At kung sa pamamagitan niya ngayong press conference ay hindi mahinto yung planong pagpatay sa kanya, at least man lang sa kanyang kaisipan, maibulgar ko nito. Kung hindi man ito mahinto, i-identify ko na, ngangalanan ko na kung sino ang maaaring may motibo, may kapangyarihan, at may kakayahan na papatay sa akin. At ito ho yung tatlong yon. Yun nga, no, alam nyo yung sinasabi ni Atty. Salpanelo, to buti lang talaga na agapan ni Vice President Sara Duterte itong mga banta sa buhay niya. Dahil alam nyo kung bakit, kung hindi niya nasabi to, baka wag naman ho sanang mangyari. Baka ngayon ho ay ang ating Vice President ay talagang nagurgur na. Hindi naman ho natin pinapanalangin, no? Pero napakaganda ho nung ginawa ni Vice President Sara Duterte na pinangalanan niya yung mga talagang banta sa buhay niya. No? Ang pangit lang na nangyari doon ay binaliktad ho ng Administrasyong Marcos yun. Binaliktad ng Administrasyong Marcos yun at pinalabas na sila yung pinagbabantaan. So ganyan ko kapal ang mga mukha ng mga hayop na yan. No, ganyan talaga sila no? No, kaya nga yun nga sunod-sunod. Ayun pa pala nakalimutan ko na yun nga pagkatapos sa mga Duterte, pastor naman. So ano naman papel ni pastor sa mga Duterte? Alam naman ho natin, matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte itong si Pastor Apollo Sikibuloy, di ba? Tsaka ang SMNI po ang totoong mainstream media na naghahatid ng tunay na balita sa mga Pilipino. So kung wala nga naman ng SMNI, hindi malalaman ng ibang mga, lalo na yung mga hanggang ngayon nanonood pa rin sa telebisyon. Alam ko naman kahit paano may mga tao pa rin, may mga Pilipino na nakasubaybay sa mga telebisyon at doon sila nakakakuha ng balita. Pero ngayon ayon sa parang iilang mga Pilipino na lang ang nakatutok sa TV kasi nga parang puro na lang daw magagandang ginawa ng administrasyon ang mga binabalita. Pero yun sa flood control, BICAM, Maharlika Pan, PhilHealth, GSIS, SSS, parang yung sa Alitagtag Batangas, 13 billion pulburon, wala na nga, hindi na nga daw na ibabalita. So ako, pabor ako doon sa ginawa ni Vice President Sara Duterte na pinangalanan niya, at least inunahan niya. Kasi nga, magugulat tayo, sino nag-ano? Kasi ito, magugulat tayo noon. At mag-iisip tayo na, sino kaya ang may motibong magpapatay or pumatay kay Vice President Sara Duterte? Hindi natin akalain kasi, di ba? Pinamukha ho sa atin ng ilang taon ni Bongbong Marcos na best friend sila ni Sara Duterte. Yun pala may tangka pala sa buhay niya. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. So tuloy. Wala na niya. Gaya na ng binanggit mo ng mga pangalan. Para kung mapatay nga ho siya, yung katarungan para sa kanyang kamatayan, makuha natin. Kaya yung mga otoridad, kasi pag nalaman mo na, alam mo na kaagad na suspects, di ba? Yan o ang dahilan. Madalit sabi, it was a preemptive strike to foil a murder plot and certainly not grave threats at inciting to sedition. Basahin mo na ngayon yung susunod ng paragraph. Opo, ito, nabanggit nyo na po kasi itong tungkol sa statement ni VP Sara, threat to life of VP Sara real and imminent. Nabanggit nyo na po yan. At itong bahagi pa rin po sa inyong artikulo, statement of VP Sara preemptive to foil murder plot. Dito tayo ngayon sa conspiracy to commit murder is not a crime, attorney. What the detractors describe as threats cannot fall under the crime of grave threats as defined by law, owing to the fact that it was conditional on her being murdered by the would-be malefactors. In reality, if there was such a threat, it would be coming from the grave or from a dead person. There is no such legal animal. What the aforementioned statement of VP Sara could be wrongly viewed as
there is a conspiracy and proposal to commit murder against the three persons identified by her. The question that becomes relevant is, did VP Sara and unidentified person she thought to run after her killers, if she is killed, liable to a conspiracy and proposal to commit a crime, given that Article 8 of the revised Penal Code gives the legal meaning of a conspiracy and proposal to commit a felony or a crime? It would seem that there was a proposal to commit murder with the other person agreeing to execute it, thereby establishing a conspiracy between the two to commit the crime. Let us examine the definition of the terms. Attorney, diretso ako. Under Article 8 of the revised Penal Code of the Philippines, ito po ang sinasabi. A conspiracy exists when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. There is a proposal when the person who has decided to commit a felony proposes its execution to some other person or persons. As a related question, what are felonies? Ito po, Article 3 of the revised Penal Code states, acts or omissions punishable by law are felonies. We go back to the original question. Does VP Sara's act of proposing the execution of murder to another person who agrees to doing it make both of them criminally liable for conspiracy and proposal to commit murder? The answer is a resounding no. Article 8 of the RPC gives the answer. Thus, Article 8, conspiracy and proposal to commit felony. A conspiracy and proposal to commit felony is punishable only in the cases when the law specially imposes a penalty therefore. Under Article 115, 136, and 141 of revised Penal Code, only conspiracy and proposal to commit treason, sedition, codita, or rebellion or insurrection, respectively, are punishable. Necessarily, a conspiracy and proposal to commit murder or rape or robbery, etc., is not a crime because it is not punishable and therefore not a crime under the law. There must be an overt act or acts to execute the proposal and conspiracy to commit murder to make it a crime. Attorney. Ang sinasabi ko natin, ganito, yung kung titingnan mo yung pahayag niya na sinasabi nilang grave threats, na sinabi natin, hindi grave threats yun. Kaya siya nagpahayag ng gano'n, binubulgar niya lamang ang iminenteng pagpatay sa kanya at gusto niyang isiwalat kung sino ang kanyang pinaghihinala para ito tugisin at panagutin sa nag-aambang pagpatay sa kanya. Yun ang dahilan. Ngayon, ano ko ba ang sinabi niya? Huwag ka kasi tinanong mo siya yung security niyo, ma'am. Sabi niya, huwag kang mag-alala. May kinausap na ako. Ayan may kinausap na ako. At sabi ko, kung ako'y mapatay dito, patayin mo yung tatlo. Madali sabi, makikita natin dun sa binasa ni Jade kanina yung kung ano ang sinasabi ng batas. Maaari sa unang tingin, parang, mukhang merong planong pagpatay. Oo. Bakit kanyo? Kasi sinasabi niya nung sa Artikulo 8 ng Revised Penal Code, yung conspiracy and proposal to commit a crime ay magiging krimen pag ito raw dalawang ibig sabihin ng conspiracy sa proposal ay naririyan. Ano bang conspiracy? Ito ay pag dalawa o maraming tao ay magkasundo. Conspiracy. Magkasundo na gumawa ng pagpatay. Magsabuatan sila. Magsabuatan sila isang tao. At yung proposal naman daw, yung nag-aalok ka. Mumungkay ka. Proposal to commit a crime, which is asking... Alam nyo, ito ang linaw ho ng paliwanag ni Atty. Sel Panelo ho dito. Baka hindi na naman maintindihan to nung attorney na bagong atakdog ni Marcos. Alam nyo ito maraming bago tayo mapunta doon sa sinabi ni Atty. Sel Panelo, maraming nagko-comment sa akin na, Jay, ba't ayaw mong banatan si yung Castro din daw na attorney na vlogger daw yun. So sabi ko, bakit ko siya babanatan?
So noon nalaman ko at nanonood ako sa syempre sa isa sa mga idol ko na si Banat Bay. Nanood ako at na-content nga ni Banat Bay. So doon sa video ni Banat Bay, sobrang talagang bobo talaga. So sabi ko, bakit niyo pa ipapakontent sa akin yan? Doon kay Banat Bay sa sa idol ko, barag na. At talagang hindi ko na kailangan ni content yung mga ganyan dahil doon nga sa kay Banat Bay durog na eh. Pag dinurog pa namin lalo ni Boss Dada yun, di naging pulbos na yun. Doon nga lang sa idol namin kami nga mas mataas nga ang dunong or mas magaling mag-analyze na Banat Bay, dinurog niya na, kami pa kaya. Dinurog na ni Banat Bay yung si Castro na yun, yung attorney na bagong kung tawagin female version ni Gadon at ni Trillanes. Di alam niyo, pinanood ko talaga, sobrang natangahan talaga ako. Unang-una dun sa Davao. Oo, bakit? Kasi yung sabi, bumalik daw ang droga sa Davao, sabi ni PRD. So, ibig sabihin niya ng Davao, kasi may Davao City, may Davao del Sur, at may Davao, ano ba yung isang Davao? So, iba-iba yan. Sabi niya, hindi, di ba si Mayor Basti ang mayor dyan? Alam niyo doon, sobrang labong, panoorin niyo na lang doon sa video ni Banat Bay. Basta ako, hindi ko babanatan yun dahil apakatanga. Sorry, sobrang tanga niya talaga. Oo, sobrang tanga niya, kaya ayoko siyang banatan, sayang yung oras namin. Okay na yon na binanatan siya ni Banat Bay, at least nalaman natin at naipaliwanag ni Banat Bay kung ano yung talagang katotohanan doon sa mga pinagsasabi niya. Oo, yun ang Banateros, may ebidensya. Oo. So dito naman sa kay attorney dito sa planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte, alam nyo, isa to sa kinakatuwa ko at ito ay number one na 100% na legit po itong pinapaliwanag ni attorney Sal Panelo. Paunawa po attorney Sal Panelo. Attorney po yan alam niya ho ang batas at naging dating hindi ako nagkakamali, spokesperson ni PRRD. Ano ba yung katungkulan ni Atty. Sal Panelo? Comment nyo na lang dyan, no? So talagang ako'y naniniwala na, alam nyo yung sinabi ni Vice President Sara nun, wala hong grave threat yun. Wala hong threat yun kay Marcos. Sa halip nga po, yun po ay isang katotohanan lamang, at buti na sabi ni Vice President Sara Duterte, yung gustong pumatay sa kanya, at least alam na natin kung sakali man na may mangyari kay Vice President Sara Duterte, 3 tao lang ang may pakanan yan. Walang iba kundi si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, at Marcos or Bongbong Marcos Jr. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, at least alam na natin, di ba? Kaya napakaganda nung talagang kahit ako, natuwa ako doon sa sinabi ni Vice President Sara doon. At least tayo may idea na. At buti na agapan ni Vice President, hindi siya naunahan. Dahil kung sakaling naunahan si Vice President Sara Duterte, wala tayong kaalam-alam na kung sino yung gustong pumatay sa kanya. Kung sakali pero alam ko malakas ang gabay ng Panginoong Diyos sa mga Duterte at sa mga supporters ng mga Duterte na hindi niya papabayaan na manaigang kasamaan dito sa Pilipinas. So yun, no, alam nyo na at siguro napanood yan. Dito naman tayo, no, na kung saan ay tinawag tinawag na fake news si Marcos Jr. At alam nyo, totoo naman yun. Totoo naman na hari ng fake news si Marcos Jr. At paano ko nga ba napatunayan yun? Eto, panoorin ho natin. Matapang na kinwestiyon ng isang dating opisyal ng Malacanang ang mga anyay fake news na ipinagkakalat ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, isang mabigat na babala ang binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Si MJ Mondihar sa report. Veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino.
Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, bumuelta naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte mismo ang nagtalaga noon kay Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, tahasan siyang tinawag ni Bersamin na isang one-man fake news factory. Itinanggi niya na papunta sa diktadurya ang gobyerno ni Marcos Jr. na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi ito pinalampas ng dating Chief Legal Counsel ng Malacanang. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking halimbawa ayon kay Panelo ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga videong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles kita-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Pinanarin. Tama. Pero alam nyo, bago sabihin niya ni Atty. Sal Panelo, ako muna yung nauna dyan. Balay naman, baka nanonood si Atty. Sal Panelo sa atin Hindi naman masama mangarap, di ba? Isa sa mga nire-respeto ho natin yan, no? Atty. Sal Panelo, isa sa mga legendary yan. Hindi alam nyo, totoo naman no? Na etong si Marcos Jr. ay isa sa mga hari ng fake news. So, tingnan nyo, bakit? Sinasabi niya na walang baril, wala daw dahas, wala daw... tingnan nyo yung mga dala-dala, punong-puno ng magazine, yung mga dibdib ng mga hinayupak, may mga telescopic pa yung mga armas nila. Sa loob yan ng KOJC, ang laki-laki, ano yan? Edited, kahit i-play pa natin. Siege. Paano yan? Hindi, edited ba yan? Naka-full battle gear? Yan yung sinasabi namin na talagang kung may fake news man dito sa Pilipinas, si Marcos yun at hindi kami. Napanood ng buong mundo dahil may mga videong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles. Ultimo nga si Tory, tingnan mo yung baril na dala, kasing bangis ng mukha niya. Tingnan mo yung bangis ng baril ni Tory. Tingnan mo yung mukha ni Tory. Isa lang. Kita-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Pinanari ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items. Sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo, ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion naman inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled din. May isa pang fake news pa pala si Marcos. Totoo yun kasi ang tinutukoy na may blank item ay yung BICAM report. Hindi naman yung GAA, pero itong si Marcos, GAA ng GAA. Pinunyagi ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Gate niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo. Nagkala. Ang bayan ng saksi na bumalik. So, may kasabihan nga tayo, Atty. Sal Panelo at mga banateros, na ang magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. So, kung si Marcos Jr. ang hari ng fake news, galit siya sa mga fake news.
Kadalasan pa kung sino nga yung gumagawa ng ganun, siya yung mahilig magbintang. Katulad nitong ginagawa ni Marcos Jr., ginagawa ng mga congressman na panggigipit sa mga vlogger na di umano ay mga fake news daw kami. Ito talagang lantaran na fake news. Pangulo pa ng Pilipinas. Ayun yung masama dyan. Vengeance. Sa isyu naman ng seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China. Ang galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Yan, napakalinaw kung sino talaga yung fake news. Samantalang mapunta na nga tayo dito sa isang main topic ho natin, mapatungkol po sa pasabog ni Corina Sanchez. Mapatungkol ho dito, no? Alam nyo, ito si Corina Sanchez, kamakailan lang ay sumama ang loob ko rito. Dahil nag-vlog po ito sa Davao at kaagad naman pong binura. Kaagad pong binura yung video na yun. Alam niyo yung video niya, yung mga wiring or yung electricity sa Davao na napaka-high-tech or napakagandang idea. And binlog niya yon, nag-trending, tapos nung biglang nawala ho, no? Biglang parang binura po sa channel niya yung video na yon. So ngayon, medyo bumabawi naman pala ito si Corina Sanchez. Bumabawi naman pala ka. At eto na nga, panoorin natin yung sasabihin niya. Ako masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Akala ko sabihin mo, syempre. Ako masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Wait lang Wait lang. Pinutol ang video. Alam nyo, may video dito yan sa akin. Nakala nyo makakaligtas kayo. Hahanapin ko yun. May video itong si Corina na minention niya ho dito yung mga congressman na hindi daw kagaya ng mga congressman na nagyayamanan at nanggagandahan ho ang mga kotse. At alam ko ito yun. Tignan natin. Sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Akala ko sabihin mo, syempre hindi ko tatanggapin. Ay, hindi ko tatanggihan. Tapos ibebenta ko. Ayun, and then donate it to charity. Ay, very good. Pero marami kasi din talaga mahilig sa luxury cars. Yes. No harm, di ba? And there's no problem more with and that. more of them in Congress. Ay, Akala nyo makakalusot kayo Akala nyo makakalusot kayo. Inedit nyo pa Sinabi ko sa inyo, sinabi niya nung bandang huli, no? Of course, more and lalo na sa Congress. Totoo naman halos soda, sabi nga ni PRRD. Pumasok yung mga congressman na ang relo ay Seiko. Tama ba? Seiko ba? Paglabas daw ay naka-Rolex na. Pagpasok daw is Toyota Vios ang kotse. Paglabas, naka Mercedes-Benz na. Yan ang katotohanan na nangyayari talaga. At eto, buti naman si Corina Sanchez, medyo tinanggal niya yung sama ng loob ko sa kanya. At bumanat-banat na siya ng isa sa mga katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Ayos yun Yes, go to the parking lot of Congress. That's what they said. itago naman. Ha? Itago naman. Aba, kung sa marangal naman na paraan niya nabili, bakit itatago? Pero nasa... No?
Totoo naman, kung nasa marangal na paraan naman binili yung kotse niya, ba't may natago? You should live a modest life pag ikay isang public official. Is that, Good luck! is that in the Constitution? Sabihin nila, well, it's not unconstitutional to have a luxury car. Dahil binili ko naman sa sarili mong Oo, pera. di ba? Basta make sure sarili mong pera. Sana all. Ayos yung Corina. Si Corina Sanchez medyo maano-ano to no? Bumabawi-bawi ng bahagya no?